So, good morning everyone. My name is Reginte Romano. I'm BS Ed Filipino, and now this is our topic for today, the effects of using gadgets to the students. So, what is in your mind you if you what is the call of this? Madunggan nimo ang effects of using gadgets to students. For me, ang effect sa students if she always use the gadgets is like sa kanang she always have headache and laging puyat, tapos di nakaka-focus sa mga school activities, kagaya ng kapag nasa room ka, palaging wala ka sa palaging naantok ka dahil gusto mo na lang cellphone, ganyan. So, what is gadget? A gadget is a new, often expensive and relatively hardware device or accessory that makes our life enjoyable. A small machine or device which does something useful. So, gamay siya nga device, but something useful gyapon siya sa atoa. Example of gadgets like sa laptops, phones, tablets, and iPad, and Bluetooth speaker. Ang laptops is makakagamit natin to kapag tayo ay gagawa ng mga PowerPoint sa ating mga presentation, sa lahat. Tapos, ang phones is magagamit natin to access sa lahat ng mga gusto nating i-access, like sa communication nato sa ating mga guro, sa ating mga magulang, like that. And tablets and iPad, the same of phones. Then Bluetooth speaker is magagamit to sa kapag ikaw yung magdi-discuss, tapos hindi marinig yung mga boses mo sa mga students, so you need to use a speaker or Bluetooth speaker. So, positive effects of gadgets. What is in your mind if positive effects of gadgets? For me, yung positive effects for me sa gadget is makaka-access ka sa mga activities mo kapag meron kang gagawin, like that. And if makaka-communicate ka sa ibang bansa, and easy to access na lang sa mga iba't ibang mga like sa mga assignments natin, 'di ba? Lahat ng mga students is pumupunta sa Google para mag-search sa mga assignments nila, or may pinapa-search sila. So, positive effects of gadgets if can make it easier for students to connect with their peers and family. So, like this, 'di ba? Makikita nyo sa picture na kahit bata pa siya, basta may gadgets siya, madali lang siya makaka-connect with their families. Like sa ngayon, kapag may mga trahedya na mangyayari sa bata, so madali lang ma-access sa mga family niyan. And gadgets can help improve business transaction, o kagaya nito, makaka-access ka sa mga business, like online business ngayon, like sa mga seller na pinopost na lang nila. So pag pinopost nila yung mga business nila, so madali lang maka-access sa mga anong bibilhin, tapos PPM na lang nila. So ganyan. Having access to gadgets can increase the students' knowledge. Yes, of course.
ang mga students is makukuha nila yung mga knowledge nila kapag makakabasa sila ng mga knowledge or mga words nga hindi pa nila nalalaman sa mga parents nila, or like sa mga baby now gumagamit na ng gadgets kasi laging pinaparinig ng mga parents yung mga English na mga movies, like sa Cocomelon, like that. So now we're go to negative effects of gadgets. For me, the negative effects of gadgets is like sa lagi kang mas sumasakit yung ulo mo and nasusuka ka, nahihilo ka, yung ganyan. Tapos kapag nasa room ka, gusto mo yung mag-cellphone na lang kasi mas okay kapag nagse-cellphone ka, pero kapag di ka nagse-cellphone, parang inaantok ka sa klase, yung ganyan. So, negative effects of gadget. Excessive gadget use has harmful effect to health, like this, na sumasakit yung ulo niya, na hindi na niya alam kung anong gagawin, nahihilo siya dahil sa palagi siyang naghahawak ng cellphone at laptop. So ang effect niyan is yung sa lighting sa mata, tulad ng kapag wala kang eyeglasses, so makaka-effect yan kapag ganyan, kaya sumasakit yung ulo nyo. Student tends to have less focus in class, like this. Kapag nagsabi ko nga kanina, kapag nagkaklase, parang wala na sa mood, yung ganun, yung di na kayo nakakapag-energize kasi hindi niya ninyo gahawak yung cellphone nyo. Pero kapag nakahawak kayo ng cellphone, parang okay ninyo, di kayo inaantok sa klase. Then last is student become easy prey to net addiction, pornography, and cyberbullying. And also this, makaka-effect din to sa mga taong binubully, like sa physical nila, tapos di nila alam na nasasaktan na pala yung mga tao na sa mga binabasa ng isang tao na binubully. And also, kapag tayo ay inuutosan ng mga magulang natin, 'di ba? Sinasabi natin, "Wait lang, ma. Tika lang po," anong ganyan, pero di natin namalaya na yung mga magulang na pala natin yung gumagawa ng mga inuutos nila kasi di natin sila sinusunod dahil nag-a-addict na tayo sa mga cellphone or mga gadgets or anything na makaka-affect sa family. Like sa kapag kasama mo yung family, iba talaga kapag hindi nyo hawak yung gadgets. Because if hawak niyo ang mga gadgets is parang di na kayo nakakapag-communicate sa family niyo. Parang wala na lang kapag nanonood kayo ng movies or pumupunta kayo sa mga ganyan, tapos puro cellphone. Pero iba talaga kapag mas inunan nyo yung hindi nyo na-addict yung cellphone. Das kasi para okay yung family nyo, yung ganyan. And thank you for listening, everyone. So that is my presentation for now, because I didn't know what our topic I want to make, but for me kasi ano tawag dito, yung observe ko yung mga bata kasi ngayon, lalo na sa akin na ganyan din ako. So thank you for listening, and yun lang po. Thank you, ma'am. Thank you, student.